Diyos Felisa Urbana. Elisa, nakatapos ka na ba sa iyong mga takdang aralin? Opo, Ate Urbana. Mabuti. Halina tayo magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo na't matulog. At maaga pa ang ating klase bukas. Tulog na, Felisa. Ate? Ate Urbana? Nasaan ka? Ate Urbana? Nasaan ka? Ate, nasaan ka? Wala na nga pala si ate. Siya na sa Maynila na. Nakakapanibago. Bili niya sa akin. Ako yung magsunod sa kanya. Sunod mula sa aking kapatid. Naaalala ko pa noong tayong mga bata pa. Madalas tayong maglaro sa ilalim ng puno at doon, tayo ay tatawagin ni Ama at Ina. Ngunit hahayaan mo kong maglaro at ikaw ang susunod sa utos nila. Kahit ikaw ay pinupuri ng iba, nananatili kang mapagkumbaba. Naging magandang ehemplo ka sa akin kaya naman. Ikaw ang gusto kong gayahin hanggang sa aking pagtanda. Urbana, tayo na pumasok sa eskwela. Baka tayo mahuli sa class ni Doña Prudencia. Sandali lamang. O sige, Urbana, ako'y mag-aayos na muna sa nila. Halika na.
Felisa, mula pagising ko sa umaga, ako ay nagdarasal. Ginagawa ko rin ito bago kumain, bago umalis ng bahay, bago simulan ng pag-aaral na leksyon at bago matulog. Felisa, kailangan mong panatilihin malinis ang iyong katawan, hindi lamang sa labas, kundi maging sa loob. Kabilang na rin dito ang pagiging malinis sa pamamahay. Ang mga dalaga ay dapat tumunod sa isdang pesbulier. Sapagkat ang isdang ito ay may dibdib, ibinababa nito ang kanyang paligpit upang takpan ng kanyang dibdib. Maging maingat at huwag nating hayaang mabastos tayo ng iba. Nagmamahal, Urbana. Urbana, halika na. Andyan na! Hindi dapat lagyan ng kahabugan ng paglalakad at huwag ding magpalinga-linga. Masama rin ang kaasalan na palagi natin tinitingnan ng ating tsinelas. Felisa, dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa tuloy-tuloy na. Pinagpapasalamat ko rin lagi sa Diyos na ako ay pinagkalooban ng mabubuting magulang na tinuruan akong gumalang at kilalanin ng Diyos. Hanggang sa muli, Felisa, Urbana. Felisa, dapat ay panatilihin ninyo ang kalinisan sa inyong katawan at kagamitan. Ako'y lilisan na. Ito na ang iyong kagamitan. Hindi na mahabang iyong mga kuko. Kabilin-bilian sa atin ni Ate Urbana na huwag mo hayaang humaba ang iyong kuko, lalo-lalo na iyong mga buhok. Sapagkat ikaw ay isang lalaki. Kalinisan ang ating kailangang panatilihin. Opo, ate. Akin po itong pananatilihin. Ngunit mauuna na po ako sa klase sapagkat ako po ay mahuhuli na. Sige, ikaw ay mag-ingat. Naway pagpalain ka ng poong may kapal. Si Honesto nga pala ay naiiba sa ibang mga bata. Ipinagmamalaki ko siya dahil sa mahinhin niyang asal at kabaitan. Maaaring maging ganito ka rin kapag siya ay napagmasdan mo. Salamat nga pala sa mga sulat mo dahil kami ay natuto sa bawat nilalaman nito. Ate, may sulat na naman mula sa ating kapatid na si Ate Urbana. Ito, basahin mo. Maraming salamat. Nakasa dito ang mga natutunin sa pagsulat bantas na dapat gamitin. Halika't ikaw ay aking tuturuan. Ito ang tuldok na ginagamit sa pagtapos ng pangusap. Ito ang tandang pananong na ginagamit kapag ikaw ay nagtatanong.
Pinagbilinan ko si Honesto na pag-aralan ang mga regal sa pagsulat na mula sa nakaraan mong sulat. Sinunod naman niya ako at ito ay natutunan na niya. Felisa, kapag ikaw ay nasa harapan ng pagkain o kaya naman, kapag ikaw ay nasa handaan, kailangan mong ugaliin ang nararapat. Huwag mong himudin ang iyong daliri, hipan ang mainit na sabaw, lamasin ang ulam at isauli ang pinagamitang pinggan, dahil ang mga ganitong gawain ay pawang nakapandidiri. Ang wastong paggamit ng kubyertos ay marahan lamang. Huwag ngangaluti ng ngipin at huwag ngangabgabi ng labi. Ito ay tamang paghahanda na ginagawa sa hapag. Hanggang sa muli, Felisa. Urbana. Kinausap ko nga pala si Ina tungkol sa balak kong pakikipag-isang dibdib kay Amadeo. Pinagpapasalamat ko na pinaglaban mo ang iyong mahigpit na kahingian ng puso. Hanggang sa muli, Felisa. Urbana. Nakita ko si Amadeo sa ating bukuran noong isang gabi at ako ay tinatawag niya. Ngunit nilabanan ko ang anumang idinidikta ng aking puso at sinunod ang utos ng aking isip. Alam kong ang pakikipagkita sa lalaki ng walang paalam ay isang kasalanan. Muntik ko nang sirain ang dangal ko. Mabuti na lang at ako ay nakapagpigil. Felisa, pinagpapasalamat ko sa Diyos ang pagbibigay sa akin ng kapatid na may matibay na dibdib na dapat panatilihin. Nagmamahal, Urbana. Akala ko ay mula kay Felisa. Ang galing sa isang saserdote. Upang magtagal at maging maligaya ang pagsasama ng mag-asawa, kinakailangan magkapares sila na ugali, uri at edad. May pag-iibigan na namumutawi sa kanilang dalawa. Dapat sila ay may tiwala sa isa't isa, kapwa banal at may takot sa Diyos, masipag at kapwa kaaway ng katamaran, at loob na timtiman at mapagtiis sa hirap. Isang sulat muli mula sa aking kapatid. Habang kami ay naglalakad galing sa pagsisimba, nadapa si Ama kaya naman ito ang naging dahilan upang mabali ang kanyang buto sa dibdib. Dahil dito, nahirapan siyang huminga. Ngunit bago malagot ang kanyang hininga, ibinili na niya ang lahat. Sinabi na niya, huwag ka raw manghihinayang sa kaunting salaping iginugugol sa iyo at sa iyong pagpasok sa beaterio. Tumalikod ka sa mundo at ipangako mo sa Diyos ang kalinisan hanggang kamatayan. Susundin ko ang mga bilin ni Ama. Labis ako nagdadalamhati dahil sa kanyang pagkamatay. Lagi ninyong dalawin ang puntod ng ating Ama upang malaman niya na hindi natin siya nakakalimutan.